Makain na. Gusto niya na. Yan kasi amoy gatas mabango. Kailangan niya ng masanay kumain. Ngayon po yung October 14, target release date natin, ika 45 days nila, October 24. Meron pa tayong 10 days. Yan, Hope, Pag-asa. Doon po sa mga bago sa channel ko, sa mga hindi nakapanood, ito pong aso nga na ito, itinali po ito sa poste ng Meralco. Itinali siya ron, walang bubong, umulan umaraw nandoon siya. Pag may bagyo, walang tigil ang ulan, nakikita ko yung aso nanginginig sa lamig kasi basang-basa ng ulan, hindi siya makaalis doon dahil nakatali siya, at gutom, walang pagkain. So 'di ba, yung pinagdaanan po ng asong na ito ay napakasaklap mga kabokals, yung pinagdaanan niya. Pero ayun nga, kaya Hope ang pinangalan natin sa kanya, simbolo po siya ng pag-asa. Kasi kahit anong hirap po ang dinanas niya, ay eto, maganda na po yung kanyang kinalalagyan ngayon. So may pag-asa habang nabubuhay. Ang lalakas ng dumede. Hello mga kabokals. Ayan, update naman sa ating mga biik, yung anak ni Kimberly. So ito nga ay tinuturuan na nating kumain. Ayan, lalakas dumede. Target release October 24. Ayan sila. Nakapon na natin mga kabokals nga pala, hindi ko lang i-video kasi hindi naman po tatanggapin din ni YouTube pag ipinakita natin. So ayan, tinira lang po natin yung isang gagawing barako ni Sir Maximo. Ayan, yung mule foot natin. Mule foot po yan. Isa sa pinakamalaking lalaki na mule foot. Ayan. Mule foot kasi ang gusto niya gagawin niyang barako, kaya may mas malaki pa diyan. Sana, kaya lang hindi mule foot, kaya kinapon natin. Saan ba 'yon? Ito yata 'yon. Ayan, yan yata 'yon yung Saan natin kinapon? Hindi, babae pala 'yan. Sa merong malaki diyan na kinapon din natin. Sayang, pero hindi kasi siya mule foot eh. So ayan. Pero maganda rin naman yung nakuha nating ayun yung gagawin barako, ayun yung nasa sulok. Yan. Malaki din po yan, saka malaki itlog, pantay. Pantay yung kanyang itlog. Yan. So natin? Try natin silang bigyan ng ng pre-starter. Isinasama ko na dito, sinasaboy ko malapit sa nanay para kumain din yung nanay para sumunod sila. Kasi pag dito ko iniiwan, hindi nila masyado pinapansin yung malayo sa nanay. Kaya po nakatali si Kimberly para nga po sana hindi maabot yung mga pre-starter na ilalagay natin. Kaya lang, hindi po nila masyado pinapansin. Mas gusto nilang sumalo sa nanay nila, mas kinakain nila yung darak sa mais na ipinapakain natin sa nanay. Doon sila sumasalo, kaya isinasaboy ko na dyan. So yan, tara magsasaboy tayo mga kabokals. Ito naman yung anak ni Tricia mga kabokals. May bilog na rin. Ayan. So, ganyan sila dumede. Ngayon dumede ang baboy, sinusungkal muna nila, parang pinalalambot nila or ginagalit nila yung dede ng nanay nila. Yan sila. Ang sakit siguro niya, kung tao siguro yan, meron ng may cyst na. May cyst na sa kakasungkal. Ayan na, lumabas na yung dede, yung gatas niya. Ayan na, sumisip-sip na sila mga kabokals. Ayun, grabe, lakas ng gatas, tumatapon sa bibig,
tumatapon sa bibig. Yan. Walo pa rin mga kabokals. Yan, anak ni Tricia. Mas bata po ito ng kulang-kulang 2 linggo kaysa dun sa anak ni Kimberly. Yan po si Tricia. Mas maliit po siya compared kay Kimberly. Mas maliit siya. Pero magkapatid po 'yan. Magkakapatid po 'yan sila. Yan, ni Basha, yan. Isa lang po pinanggalingan niya mga yan eh. Ito si Basha, laki na rin ng tiyan, no? Laki na rin ng tiyan. Si Tricia, so far maganda pa naman ang katawan kahit nagpapadede. Ayan. Hindi pa naman siya namamayat. Ayan. Mabaitin po ito si Tricia mga kabokals, oh. Bilog na rin naman yung kanyang mga anak. Ayun. Ano siya, overprotective siya mga kabokals. Galing mag-alaga. Pero ayan, bilugan na rin yung kanyang mga anak. Ganda ng katawan, ang ganda pa rin ng katawan niya. And ito si Basha. Next month naman po yan si Basha. Ayan. Ano na rin yung tiyan niya, oh. Alasado na rin yung tiyan niya mga kabokals. Alasado na rin. Pero yun ay sobrang namayat po yan nung bagong wali sa huli niya mga inanak. Namayat po yan. So yan. So yan, pakainin natin mga kabokals. Bigyan natin ng pagkain yung anak ni Kimberly. Yung kay Tricia hindi ka pa muna sinasanay kasi bata pa, sobra pang bata yung mga yan. Ano, kakain ka rin? Kakain ka rin? Mamaya. Yan sila. Kakain ba kayo? Pakita nyo sa mga may-ari nyo na kumakain na kayo. Yan, shoutout kay Sir Marlon, Ma'am Irene, at kay Sir Maximo. Pwede na palang ilayo. Pwede na ilayo mga kabukals. Ayan. Pwede na ilayo. Makain na. Gusto niya na. Yan kasi amoy gatas mabango. Kailangan niya ng masanay kumain. Ngayon po yung October 14, target release date natin, ika 45 days nila, October 24. Meron pa tayong 10 days. Kaya yan, 10 days. Si Sir Marlon nga, ayan, kinokontak na ako. Gusto niya nang kunin niya sa kanya. Yan, kailangan kasi malakas na kumain bago ko i-release. Ito kasi iwawalay ko pa to mga kabokals. Tatanggalin ko pa sa nanay mga ilang araw. Saka ko ibibigay sa mga may-ari. Para sigurado tayo na kumakain na sila na hindi nila kasama yung nanay nila. Na totally wala ng gatas talaga. Ayan, kumakain naman na sila. Oh. May isa lang nagliliwaliw doon na na naninimot ng gatas. Pero basta majority kumakain na, lahat yan mga kabukals kakain na yan. Magsusunuran yan kasi yan eh. Gaya-gaya yan, gaya-gaya po tumaya yan. Isa, dalawa, tatlo lang ang kumain dyan, lahat yan magsusunuran na. Wala nang problema yun. Pero kaya ito, nakita nyo kumakain na sila mga kabukals. So, gawin natin konti. Kumakain na, diba? May ebidensya tayo na kumakain na sila. Hindi ang ganda ng katawan nila from start to finish.
Siguro ito from start to finish, talagang quality mga kabukals yung katawan nila. Ayan. Although yung inahin natin na mayat, well given na yan kasi napapadede, mamamayat talaga yan. Pero makaka-recover naman yan, katulad nung kay Basha, naka-recover naman siya. Ito nga si Basha mga kabukals. Naka-recover naman ang kanyang katawan. Ito si Basha talagang nasagad siya nung nakaraang anakan niya. Nasagad talaga yan, talagang pumayat siya. At nanghina rin, talagang na-drain ng husto. Pero ayan, naka-recover na siya mga kabukals. Diba? Makapal na uli yung kanyang katawan. And lumalaki na yung kanyang tiyan. Palaki na yung kanyang tiyan. Yan, si Basha. So, si Kimberly hindi pa naman ganun kapayat. Mas payat pa siya kay Kimberly nung kung napanood niyo po yung video ko. Mas na pumayat po siya kay Kimberly. Ayan. Makaka-recover naman yung mga kabukals. Wala na. Ito pa. Lagyan natin konti doon. Kailangan medyo kalat para okay lang yan kumain si Kimberly kasi para sumunod din sila. Kasi yung mga bake mga kabukal, sumusunod sa nanay nila yan eh. Ito mga to, pagka kumakain si Kimberly, nakasuksok din yung mga nguso nila sa pakainan. Nagsisikain din doon sa pakainan ni Kimberly. Kaya malalakas na rin kumain ng darak sa mais yung mga yan. Pero ang goal nga natin is sanayin sila sa pre-starter. Kasi yan nakakainin nila pag winalay sila eh. Hindi naman sila po pwede magdarak sa mais pa muna kasi mababansot po yan. Kailangan po yan talagang during 3 to 4 months talagang naka-commercial feeds mga kabukals. Para kung gagawin yung breeders para ma-attain nyo yung talagang laki niya at hindi siya mabansot. Ayan. And then kung 5 months na siya, 5-6 months up, ayun, para sa akin po pwede na maghalo ng darak sa mais. Po pwede nang maghalo-halo ng mga Although yung Madre de Agave naman po pwede na maisabayan. Kahit nasa 2 months up pa lang sila, po pwede namang may kasabay na Madre de Agave pang merienda. Pero yung pre-starter ay nandoon, hindi po pwedeng mawala. Yan po ay base sa aking experience mga kabukals. Nababansot po ang bake kasi talaga pag winalay nyo sa nanay, and then tinigil nyo yung pre-starter, isinip nyo kagad sa darak. Subukan ko niyan. Hindi ko alam I'm talking in behalf of myself lang mga kabukals, yung experience ko. Pero hindi ko alam doon sa iba kung naging effective ba sa kanila yung pagpapakain ng darak sa murang edad. Pero ganun po kasi naranasan ko nung nag-try po ako na sabi ko i-try ko kayang i-pure organic, talagang hindi ko patitikimin ng commercial feeds. Kaya lang talagang humina ang paglaki na bansot mga kabukals. Kaya kailangan pa rin talaga yung commercial feeds, especially during the early stage, yung yung 3 to 4 months, para ma-attain nila yung kanilang talagang laki. Kasi naubos na nung nanay. Naubos na nung nanay. Ikaw lang yata, Kimberly, ang umuubos ikaw lang yata umuubos Yan. Lapit na to kasi kitang-kita naman ang ebidensya kumakain naman na sila. Malapit na itong maiwalay. Meron pa naman tayong 10 days. And yan, dilinisin ko na yung kabilang butas, i-ready ko na para maiwalay na natin. Nakapon na yung mga dapat kapunin. And ito kumakain-kain na sila. So yun, walay na ang kasunod niyan, tapos dispose na sila. Ayan. Yung kay Sir Marlon na 4 na babae, ayan, fully paid na. Sabi ko wag muna pero gusto niya ng bayaran
para mas secure na talaga siguro. Saka siguro baka magastos din niya yung pera. Pero hanggat maaari sana, yung reservation fee lang muna sana ang gusto ko. Para din hindi ko magastos yung pera. Pero okay lang naman yun. Yung iba naman is naka-reservation fee pa lang din yan. Yung matitirang apat yan, naka-reservation fee pa lang yan. So may 2.5 pa tayo bawat isa doon sa apat kapag kinuha na sila. 3.5 po ang isa mga kabukas doon sa mga bago sa channel ko. Ang benta natin ng mga big ay 3.5. Quality naman po mga kabukas. So ayan quality naman po sila. Ano? Inuubos mo, ikaw lang ang uubos eh. Ha? Inuubos lang ng Kimberly ko eh. Ayan. Nagpapasend nga pala si Sir Marlon ng picture. Papakita dun sa pick up para mapaghandaan. Ito yata, ito. Ito ba? Oh. Ay, hindi. Ano yun eh? Hindi. Yung, ayun, Sir Maximo, yung gagawin yung barako. Yung sa ilalim, yun, dumidede. Ngayon gagawin yung barako. Ayan, Maganda yung naka-free range mga kabukals. Maganda yun. Maganda talaga yung dati nating ginagawa. Kaya lang, mahirap kasing kontrolin eh. Kontrolin yung mga elemento. Yung mga elemento sa labas mahirap kontrolin. Pag nakakulong kasi yan, makokontrol natin yung kalinisan, makokontrol natin yung mga mikrobyo, virus na maaring makuha nila kasi contained sila sa isang kulungan na ganito. Pwede nating i-sanitize from time to time, alaga sa linis. And yung access ng ibang mga hayop katulad ng ibon, daga, hindi, daga may nakakapasok pa rin. Hindi natin talaga kayang kontrolin ang daga mga kabukals, sobrang dami. Kahit anong gawin nating control sa daga ay meron pa rin daga. Ayan Hello piglets. Ayan. Last na. Magsobra kasi baka magtaim mga kabukals. Pagka ganyang bago pa lang, huwag natin pasosobrahan sa commercial feeds. Nagkapagtatae rin pagka nasobrahan sila. Ayan. Correction nga pala, hindi ko alam kung nabanggit ko ng tama. Ang mga may-ari po nito, 3 lalaki kay Ma'am Arlene, isang lalaki kay Sir Maximo, yung gagawing barako na mule foot, and then 4 na babae kay Sir Marlon. Ayan. So sila po yung may-ari. And then doon sa anak ni Tricia, kay Ma'am Irene. Ayan, kay Ma'am Irene at Sir Paul. Lahat yun, reserve na yun. And then yung kay Basha, hindi pa lumalabas, ay pinare-reserve na rin nila. Ayan. Nakasaling kumain pala. Nakasaling kumain. Hindi tayo nagpapaligo mga kabukals, kaya medyo madumi si Kimberly. Hindi tayo nagpapaligo kasi maulan. Walang tigil ang ulan. Linis lang tayo ng flooring, yun lang po ginagawa natin. Hindi natin siya binabasa. Ayan. Yun, lalo na yung mga bake. Iniwasan natin mabasa yung mga bake para hindi magkaroon ng problema. Pero yan di ba? Ayan, Ma'am Erlene, Sir Maximo, Sir Marlon, ito po yung mga bake. Konting kembot na lang at ready for release na. Ayan kumakain-kain na sila. Ayan po ang aking update sa anak ni Kimberly. Let's close the open. And ito si Basha. Si Basha po nabuntis na rin. Ayan. Basha nabuntis na rin. Kaya lang reserve na rin ang kanyang mga anak.
Pina-reserve na rin ni Ma'am Irene at Sir Paul. And ito nga, reserve na rin po ito ni Ma'am Irene at Sir Paul. Ayan. Ang anak ni Tricia. Yan. Ayan si Tricia. Ganda rin si Tricia mga kabokals. Oh. Hindi lang siya ganun kalaki katulad kila Basha at Kimberly. Pero maganda rin siya. Mabait. Ano, mabait yan mga kabokals. Oh. Kung gusto niya ginaganon siya. O yan po. Ating mga biik. Ayan, so mga kabokals, natatandaan niyo ba si Hope? Yung ating nirescueng doggy-doggy. Yung itinali sa poste ng Meralco at pinabayaan lang doon, umulan umaraw, walang bubong, walang pagkain. Ayan, shoutout kay Sir Rafael Hernandez. Nag-follow up siya, nangangamusta kung kamusta na raw si Hope. So ito, mag-update po ako kay Hope. Update ko ano na bang kalagayan ni Hope dito sa ating area. Matapos natin siyang i-rescue sa kanyang masalimuot na sitwasyon doon sa Barangay Tigbe, Norsagaray. Yan, doon pa natin siya na-rescue mga kabokals. Kamusta na kaya si Hope? Pero ito, huling sulyap bago tayo pumunta kay Hope, ang ating mga biik mga kabokals. Looking good. Thank you Lord. Sana ay maging maayos po hanggang ma-dispose sila. And magtuloy-tuloy pa po ang ating production, ang ating pagbibreed ng mga native pigs, upgraded native pigs. And upgraded po tayo. So nga pala doon sa hindi nakakaalam, ito pong aking mga breeders ay Berkative kung tawagin, Berkative. Ay ibig sabihin crossbreed po sila ng Berkshire at native. Berkshire na babo, yung large black, Korobuta kung tawagin, Korobuta. Sino pong familiar sa Korobuta? Yan, Berkshire at saka native, cross. Yan, crossbreed po sila. Lahat po yan sila. Lahat po yung tatlong inahin natin. Si Canor, ito po si Canor ay pure native naman po yan, si Canor. Nakuha po natin kay Rick Salvador's ng Rick Salvador's Native Lechon. Yan, may baboyan din po siya, naka free range po yan doon sa kanyang area. Big pa lang po na nakuha natin. Pure native po. Ayan po si Canor. Siya pong tatay ng mga big. Ayan, tara. Tingnan natin si Hope. Ayan, mga kabokals. Si Hope, mga kabokals. Kanya ba yan? Ano na? Master niya na ako, master. So talagang ano na siya, at home niya siya sa akin. Ano? Ano? Eh nakita niyo naman mga kabokals, oh. Meron na siyang dog house. Ito yung kulungan ni Beauty. Binigay ko na sa kanya. And then nakatali lang siya kadena kasi baka lumayo. Kung makawala siya, lumayo. And then may pag gusto niya magpupo, dito siya sa lupa. Pero most of the time nandun siya sa taas kasi maputik mga kabokals, maulan. Walang tigil ang ulan. Ayun, no. Nakita niya ba? Napakabait mga kabokals. So hindi po nasayang yung effort ko sa pag-rescue sa kanya kasi nakita niyo naman kung gaano kabait yung aso mga kabokals. Napakabait po. Napakabait. So hindi ko maintindihan kung bakit minaltrato pa siya nung amo niya. Napakabait naman po ng aso. Wala naman pong problema, pero ginawa nila sa kanya yon. Pero yan, siguro para sa atin siya talaga mga kabokals, kaya po nangyari din sa kanya yon. Yun, si Hope, papakainin natin si Hope. Itong tubig mo, palitan natin. Ito mga kabokals, oh. Nakita niyo naman pagkain yan. Dog food yan with rice. Dog food with rice. Sa kanila lahat, yan ang pagkain natin. Hati-hati sila. Yan, ganyan kadadami lahat sa kanila. Kay Chloe, kay Beauty, kay Bella. Ganyan pong kadadami kinakain nila. Ikaw. So, dito mga kabokals, hindi na siya magugutuman.
hindi na siya mababasa kasi ito may bubong siya oh. May itong dog cage niya, may bubong na to na yero na flat GI sheet, pero nilagyan pa natin ng plywood para hindi masyado mainit. Ayan. So nandito nga siya sa lote natin Ninfa, dito sa may mismong entrada na nakaharap siya dito sa ating bahay, para parang guard dog na rin natin. Pagka may lumapit dito sa ating bahay ay kakahol siya, and then ma-alarma na yung mga aso sa loob. Pagka kumahol siya, ano na yan, magkakagulo na yan sila, magkakahula na lahat. So ayan ang mga kabukals oh. So araw-araw na siya nakakain ng madami, kanin talaga, and dog food pa oh, di ba? Dog food pa. Maganda yung aso mga kabukals maganda. Kung ano lang, napabayaan lang talaga, kaya sobrang namayat, talagang lumabas na yung ribs niya. Napansin ko may sugat siya dun sa ano mga kabukals, sa may, dito sa may tiyan niya, parang tinusok. Hindi ko alam kung sinaksak to o ano, pero ano, peklat pala, peklat, hindi ano, dito. Hindi ko malaman kung sinaksak siya o ano, pero palagay ko sinasaktan nito mga kabukals, kasi pilay pilay po siya. Yung front leg niyang isa ay ano, lagi nakataas, so pilay siya, pero maliksi naman siya. Yan, so ito nga ay napurga na natin, na deworm na natin siya. Nalakas kumain. Well, kahit naman doon talagang ano, nung pinapakain natin talagang magana na siya kumain. Saka gutom kasi siya lagi doon. Pero dito at least araw-araw siya kumakain, kasabay po ng mga aso natin. Pag kumain yung mga aso, kakain din siya. So wala pong maiiwan. So lagi po nating pinagsasabay-sabay silang pakainin. Diba mga kabukas, napakabait oh. Napakabait na aso. Ano? Busog na? Busog na? Ang galing ng Hope ko oh, diba? Napakabait mga kabukals oh. Napakabait. So talagang ano, yung effort natin sa pag-rescue sa kanya mga kabukals ay hindi na sayang. Kumbaga sulit po yung ating effort sa kanyang sa pag-rescue natin sa kanya. Napakabait. Oh, napakabait mga kabukals oh. Nakita niyo ba 'yan? Basta? Ubos mga kabukals oh. Ubos. Palitan natin yung tubig mo. Dali lang ako tubig. Patay tubig mga kabukals, palitan natin kanya inumin. Yan. Wait lang. Ayan mga kabukas, napakaputik kasi. And hindi ko pa naman siya pwedeng isama sa loob mga kabukas kasi under quarantine po siya wala pa siyang 1 month So para makasigurado tayo na safety rin, lalo't may mga baboy tayo, ay naka quarantine siya rito. Kumbaga para quarantine, nakabukod pa siya sa ating mga regular na mga dating aso na, and sa mga baboy. Pero maganda yung pwesto niya rito mga kabukals maganda. Saka strategic, kung guard dog, maganda kasi nakaharap siya sa bahay natin Kita niya pag may lumapit kaagad sa gate natin or sa bahay, kita niya kaagad, so kakahol kaagad siya. So yun mga kabukals, napakabait napakabait. Hope, yan, Hope, Pag-asa. Doon po sa mga bago sa channel ko, sa mga hindi nakapanood, ito pong aso nga na ito, itinali po ito sa poste ng Meralco. Itinali siya ron, walang bubong, umulan umaraw nandoon siya. Pag may bagyo, walang tigil ang ulan, nakikita ko yung aso nanginginig sa lamig kasi basang-basa ng ulan, hindi siya makaalis doon dahil nakatali siya, at gutom, walang pagkain. So 'di ba, yung pinagdaanan po ng asong na ito ay napakasaklap mga kabukals, yung pinagdaanan niya. Pero ayun nga, kaya Hope ang pinangalan natin sa kanya. Simbolo po siya ng pag-asa, kasi kahit anong hirap po ang dinanas niya, ay eto,
maganda na po yung kanyang kinalalagyan ngayon. So may pag-asa habang nabubuhay. So yun po ang simbolo ng kanyang pangalan, mga kabukals, si Hope. Yan, so member na po siya ng ating pamilya, si Hope. Napakabait na aso, mga kabukals. Ayan. Ayan, sa nakakamiss kay Hope. Ito na po siya. At maganda na po ang kanyang kinalalagyan. Nakita niyo naman, elevated na po siya. Hindi na siya sa lupa natutulog, sa putik. Hindi na siya sa putik natutulog. Meron na siyang maayos na sahig. Ano po yan, plastic matting po yan. Madumi lang kasi yung putik nga pag bumababa siya rito, syempre pag sampa niya ron, dala niya yung putik. Pero tuyo po yan, dry po yan, mga kabukals, dry po yan. Ayan, and plastic matting nga siya. And malinis na aso, mga kabukals, kasi pag pupupo siya, talagang lalabas siya. At dito siya pumupupo, yung taas niya, laging walang pupo yan, hindi siya dyan pupupo. Ayan, so hanggang dito na lang, mga kabukals, yan po aking mababahagi sa inyo for today. Maraming salamat sa inyong muling pagsama. Amazing na buhay. Bye-bye!